Hello guys, may isa na naman tayong karanasan ng isa nating kabayan dito sa Hong Kong na i-share sa inyo for first timers, mga gusto mag-apply dito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga experience namin dito at saka para maging handa na rin kayo pag kayo yung nasa sitwasyon. Bali, yung isa nating sis dito, hindi siya allowed na gumamit ng washing machine. Tulad ko din, hindi ako allowed, pero yung amo ko may konsiderasyon. Yung sa kanya kasi, as in totally hindi talaga pwede. Kasi ako, damit ko lang yung hindi pwede. Pero, nakiusap ako sa amo ko na kung po pwede, labhan ko lang, spin ko lang sa washing nila. Pumayag naman siya. Lalo na kasi pag winter, mahirap patuyuin. So, pumayag yung amo ko. At saka sabi niya, pag naglalaba daw ako ng mga bedsheet ko, is iwa-washing ko lang. Yung damit ko lang talaga ang i-hand wash. So, mabait pa rin yung amo ko. May konsiderasyon pa rin siya kahit papaano. So, yung sis talaga, nasukahan ng alaga niya yung blanket niya. So, hindi talaga siya pinayagan na i-washing doon sa washing machine nila. So, kailangan niyang ipa-laundry. Yun, nagtanong siya sa akin kung pwede, kung saan daw siya pwede magpa-laundry sa area na yon. Tapos, ang isa pa niyang problema, wala siyang space talaga na mapagsampayan kasi nga malaki yun. At saka mahirap patuyuin. Kasi dito, hindi tulad sa atin na open yung sampayan. Dito, kung walang terrace yung bahay ng amo mo, sa loob ka ng bahay talaga nila magsasampay doon sa labas ng bintana. Or ilalabas mo siya sa bintana. So, mahirap pa yun pag mahuhulog or what. Pero nilalabas talaga sa bintana yung ibang damit dito. Nakahang doon sa labas ng bintana, mahanginan or what. Minsan, noon nung nagsasampay pa kami ng damit sa labas ng amo ko, no, yung amo ko na iba, nahuhulog ko yung damit. Pero nakukuha ko naman siya kasi doon siya nulog doon sa baba, sa floor before yung amin. So, nakakaya lang din kumatok na kunin mo yung damit na nahulog doon sa baba. So, yung iba andun talaga sa baba sa lobby nakasampay. Galing sa security guard, binibigay ng mga makapulot galing sa baba. So, mahirap. So, yung sis, pagdating niya talaga mismo, sinabihan na daw talaga siya na sunod na lang talaga tayo kasi yun yung rules ng amo. Wala tayong magagawa. May mga amo naman kasi dito na okay lang sa kanila, walang problema na gumamit ng washing, almost ganun. Pero may ilan din na ayaw ng amo na mag-share ng washing, yung helper nila sa kanila. So, wala tayong magagawa. Pero sabi niya naman daw, okay lang daw sa kanya kasi mas okay daw yung amo niya. Yun lang naman daw problema niya about sa paglalaba. First timer din siya dito, mga 8 months pa lang siya dito. Mas okay na daw yung amo niya kasi yung mga amo na nababasa niya sa mga post. Alam niyo naman, marami na mga post na mga experience dito sa Hong Kong. So, mas worse daw yun. So, okay na daw yung amo niya. Mapagtitiisan niya na daw. Hindi na daw siya lilipat kung bibigyan siya ng chance na mag-renew. So, okay yun sis. Nakakabilib ka pagdating doon kasi meron kang tiyaga, meron kang pasensya at saka pagtitiis. Yun ang kailangan natin dito sa Hong Kong. Yun yung kailangan natin pag nag-abroad tayo. Nakakausap ko sila sa messenger, so alam ko yung sinishare ko sa inyo na kwento. At humingi rin naman ako sa kanila ng permission na kung pwede kong ikwento din. So yun lang for today's video guys. Thank you for watching.